Let's move on. And speaking of breaking barriers, we are also going to talk about the barriers that we need to break in order for us to establish a better nurse-patient rapport with the use of sign language. And now, she is currently seated at the Board of Trustees of the Philippine Association of Deaf Incorporated. She has served as church interpreter in different deaf ministries for over 13 years already, including the deaf ministry at San Felipe Neri Parish, Life Science Ministry at Higher Rock Christian Church, and in Carino High School. She also served as education interpreter for her pilot class at La Salle Green Hills Adult Mind High School, an interpreter for deaf staff of Catholic Deaf Care at De La Salle University, and a research interviewer interpreter at Disability Rights Promotions International. Let us all welcome Miss Angelita Capana. Good morning. Saglit lang ha. Lalagyan ko lang ng timer kasi kapag nagsasalita po ako tungkol sa deaf community, minsan lumalagpas ako sa time. So, okay. So, meron po ba mag-project ng PowerPoint ko? Okay. Thank you. Yung binigay sa aking topic is about breaking barrier in healthcare system. So, isa yun sa pinakamahirap na gawin, lalong-lalo na sa basic services ng government natin. Okay. So ito yung topic natin. Next slide, please. Okay. So, sabi kasi sa akin ni Sarina, kailangan daw within 30 minutes ma-discuss ko to. So, hindi ko alam kung paano ko gagawin, pero let's try to do it. Okay. FSL Act. Republic Act 11106. Okay. So, bigyan ko lang kayo ng timeline, ano? Sorry, hindi ko po kinakampaign si Senator Gatchalian. It just so happened na siya ang author ng Senate Bill number 1455. So, isa siya sa mga nag-inquire kung paano ba ang sistema o ano ba ang pamumuhay ng isang taong may kapansanan sa pandinig. So, mahabang proseso po, ang dami pinagdaanan. If you're gonna look at the history of Filipino deaf community, just like the US deaf community, sobrang ilang dekada bago nila nakamit yung inaasam nila na i-recognize yung language nila as the national sign language ng Pilipinas. Okay? So, nung time na yan, pakilala ko lang po sa inyo, on this side, si Weng Bautista, isa po siyang deaf leader. Ang focus niya is women deaf abuse. So, sila yung nagko-conduct ng mga counseling, doon sa mga battered women and children. On the middle side, that is Jennifer Balan, one of our board of trustees. She is currently working for the climate change. Kasi karamihan po kasi sa mga deaf natin, hindi nila narinig siyempre yung mga warnings. Diba? Ngayon, masipag na si NDRRMC na mag-text. Pero before kasi wala talaga. Until such time na malalaman na rin namin na may nalulo dahil sa baha. O kaya naman nasunugan, hindi nakalabas ng bahay kasi hindi niya narinig. So yun yung trabaho nila ngayon. To research ano ba ang ginagawa ng bawat community sa buong Pilipinas to prevent those kind of issues. Yung nasa harapan po ni Senator Gatchalian, siya po si Caroline
uh, I forgot the last name, sorry. Pero siya po yung former president ng Philippine Federation of the Deaf. Pero isa siya sa mga nakipag-lobby sa Senate at saka sa Congress para maipasa yung batas. And then on the other side, siya naman po si Ibet Apurado. By profession, she's a teacher, pero she is working also for the climate change. Kasi nga po, sa sistema natin, mahirap talaga sa kanila makakuha ng professional license. So, they just go to where they can work para mas madali sa kanila. So, kung mapapansin ninyo, way back 2018, during the time of former President Rodrigo Duterte, very historical po sa deaf community yung October 30. Bakit? Kasi ito yung time kung saan nilagdaan ng ating dating Pangulo ang batas na RA 11106. So, kaya kung mapapansin niyo sa mga social media, every October 30, they tag it as Filipino Sign Language Day. So, they celebrate it. Ang daming mga activities na ginagawa in different regions ng buong Pilipinas. So, in the next slide po, dito, so, syempre, di ba, kung babasahin ninyo yung Republic Act 11106, ang daming provision doon. Pero ito yung nakafocus sa healthcare system. Ano ba yung sinasabi dito? State hospitals and all health facilities shall take steps to ensure access of the Filipino deaf to health services, including free provision of FSL interpreters. Bakit nakalagay dito yung free? Sa ibang bansa, ang mga deaf, part ng social services sa kanila is to provide ng local government or the government yung Filipino sign language, yung sign language interpreters nila. Pero dito sa Pilipinas, hirap pa rin ang ating mga kababayang mga Pinoy. Bakit? Kasi wala pa rin talagang nagpo-provide ng ganong klaseng servisyo from the local government or the national government. So, napakahirap for them. Mamaya, i-explain ko sa inyo yung mga experiences ng mga deaf natin. And accessible materials upon request of deaf patients or individuals who have family members who are deaf. Marami po sa mga deaf ang hindi na nakakapagpa-check up kasi hirap sila sa interpreter. One example is ito. She is Marjorie Jimenez Bulahan. Isa po siya sa fatality, first fatality ng COVID-19. The reason kaya siya nagpunta ng ospital kasi yung hearing husband niya, kasi deaf siya, tapos hearing yung husband niya. Yung hearing husband niya nagkaroon ng flu-like symptoms. And we really don't know kung SARS ba yun or whatever. Basta, they went to the ER. Ang nangyari, hindi namin alam na may lumalabas na palang issue about COVID-19. And then, suddenly, naging positive si husband, si Brother Ken. So, nung naging positive si Brother Ken sa COVID-19, anong ginawa ng mga nasa ER? They isolated him. Kasi yun yung protocol. You have to isolate the patient, right? So, naiwan si Marge sa ER. Unfortunately, wala siyang symptoms, anything. Pero on that particular day, hours lang ang pagitan. Nahirapan siya huminga. Hindi ko alam because of panic attack ba, kasi ina-isolate yung husband niya. Or tumaas yung BP niya kasi diabetic siya. Masyado kasi siyang complicated yung medical history niya. So, nung time na yun, I think they came in around lunchtime.
makausap. Isolated yung asawa niya. Wala siyang makausap sa loob ng ER. And then hindi siya makahinga. Hindi na siya makapagsulat para i-explain kung ano yung nararamdaman niya. And then suddenly, she died on that day. Sa akin bilang interpreter, napakasakit noon. Bakit? Kasi kung nandun sana ako, sana meron siyang makakasama. Kung aware sana yung hospital staff that they have to provide, kasi 2020 nangyari ito 2018, naipasa yung batas. Kung nasabi sana ng hospital staff, we need an interpreter, where can we find an interpreter? Di ba, kahit naman sa korte, kapag may foreign nationals na nahuli, di ba, they provide interpreters. So it's the same thing with the hospitals. We have to provide interpreters for the deaf for easy communication, for easy access of information. And part of that law is basic services ng government. Kaya kung mapapasin nyo, di ba, sa lahat ng mga TV news inset, meron silang sign language interpreter. Pero meron pa rin issue doon kasi masyado maliit, hindi siya makita. So ang proper kasi is, after this, ganyan kalaki yung space kapag nag-interpret ka sa media. Pero again, in the hospital setup, what happened to Marge is, wala kami magawa. Totally helpless kami lahat. And to be honest with you, she's one of the reasons kaya ako interpreter niya. Kasi grade 4 pa lang ako, isa siya sa nagtuturo sa akin sa Mendes. Okay, medicine. Sabi kasi sa akin, meron daw po booklet. This one. I'm not sure if nakapag-register na kayo dun sa link ng UPMSSR. To be honest with you, when I saw this, sobra akong natuwa. Bakit? Kasi nandito naka-explain kung paano ninyo i-handle ang isang pasyente na nagkapansanas ng pandinig. And by the way, we are not calling them hearing impaired. We are not calling them deaf and mute. Kasi those are not politically correct term for them. They are called as deaf, na small letter D, or deaf na capital D, and hard of hearing. Even the hard of hearing, sometimes they require interpreters. Alam niyo yun, yung nakakapagsalita naman sila, less lang dito yung, ay, nagtapos na siya. Sorry. So, yung dito kasi, sa healthcare na to, sa Medicine, ang background kasi nito is, I think the UP students wanted to have a dictionary of sign language for medical terms, or how to deal with the deaf community. Currently, we are having meetings with them again kasi we need to, we need to correct some of the signs sa videos nila. Kaya kung hindi nyo ma-access yung video, kasi nakalagay dito, you can access the videos through this link. So, tinanggal muna nila yon kasi we need to correct some of the signs. Pero nakalagay dito lahat. Basic informations that the nurse or the doctors or medical staff can help the people from the deaf community. So if you can contact the UPMSSR and get a copy, digital copy of this book, mas maganda. Kasi may mga pictures din siya. Pero ang suggestion ko sa inyo, basic conversational skills kasi yung mga dito. So may mga pictures sila kung paano siya gagawin. But again, you have to be very careful sa pagsasenyas kasi may mga signs na pareho ng movement. May mga signs na magkaiba ng movement pero pareho ng space and location ng kamay. So I'll give you an example.
tayo ng mga symptoms. Usually, kapag sinasamahan ko sila for the medical check-up nila or employment requirement ng medical clearance, talagang paulit-ulit. And not all death na makikita ninyo, katulad nga nung experience nga nung isa nating speaker mamaya. Kanina nagkakwentuhan kami, sabi niya, meron siya na-encounter na death. Hindi alam mag-sign. Pinapatukan lang ng nanay niya habang kinakausap yung doktor. So, ibig sabihin, hindi lahat ng death na nakikita natin sa ospital natin o sa mga clinics o sa community health centers ay marunong sumenyas. Bakit? Kasi until now, there are still some parents who are not open-minded or accepted their children who are deaf. So, kaya importante sa atin yun na maging aware tayo sa mga symptoms at sa mga movements ng kamay natin. Okay, one tip para mas madali kayo matutong sumenyas. Manual alphabet. Sino dito yung mga nag-Boy Scout, Girl Scout noong mga elementary, high school? Di ba meron tayong hand signs sa Boy Scout and Girl Scout? Manual alphabet, di ba? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. To be honest with you, I started with that. Diyan lang ako nagsimula. And then the next tip, go to places na merong deaf people. And where is that? Food court ng mga malls. Bakit? Libre tumambay. Kahit magkwentuhan sila maghapon hanggang magsara yung mall, nandun sila. Nag-start lang ako sa maliit na notebook, ball pen, manual alphabet. And they taught me how to sign. And one of them nga is si Margie. Okay. Next situation. This is Jennifer Balan, right? Di ba i-introduce ko siya sa inyo kanina, kasama niya si Senator Gatchalian. Si Jennifer Balan, nagkaroon siya ng medical concern. So what happened? Ange, kailangan ko ng interpreter. Sabi ko sa kanya, Jane, di ba sabi ko sa'yo, kapag kailangan ng interpreter, give me a heads up at least one day before. Bakit? Kasi kailangan ko magpaalam sa trabaho. Meron ako trabaho sarili. Hindi ako katulad dati na pwedeng, kahit saan pwede mo hilahin. So sabi ko sa kanya, bakit yun ka na nagsabi? Kasi hindi lang nag-confirm yung doktor. Kasi di ba, sa mga obigani, by appointment. Kasi kapag ang tatawagan mo yung sekretary, itetext mo yung sekretary, so sabihin mo, kailangan ko magpa-appointment. So sabihin, waiting list ka. Tapos kapag meron hindi dumating, bigla ka itetext yung sekretary, pwede ka na, pasok ka doon sa quota namin. So yung, syempre, si Jennifer, Ange kasi kailangan na talaga dahil hindi ko na maintindihan bakit ganito yung nararamdaman ko. So sabi ko sa kanya, okay, meron ka bang data sa phone mo? Oo, meron. O sige, ganito na lang gawin natin. Pagdating mo dyan sa doktor, tell them, tatawagan mo ako. Magbi-video call tayo. So can you imagine yung hirap? Especially kapag sobrang bagal ng internet. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, di ba? Sobrang bagal, lalo na ang data natin. So sobrang bagal, kinakain na nga yung load natin, tapos sobrang bagal pa ng internet. Ang hirap. Pero I have to be patient. Bakit? Kasi kailangan ni Jennifer makausap yung doktor. Kasi natatakot siya, baka feeling niya may cancer siya, feeling niya mamamatay na siya. Pero to tell you honestly, simple lang yung problema niya. Pero because of lack of information, andun na yung nag-creep yung fear sa puso niya na, Ange, baka mamamatay na ako, hindi pa ako pwede mamatay kasi may dalawa pa akong anak, yung asawa ko. So, syempre, yung tao, para matulungan mo, o sige, mag-do not disturb ako sa office. Tawagan mo ako kapag tinawag ka na ng doktor. And that's what happened. 3 times na kami nag-video call, every time na may check up siya, kasi lagi nga on the spot, nagbibigay ng appointment yung OP. Which, sabi ko nga sa kasi taga-Cavite siya taga-Quezon City ako. So kaya kailangan ko, one day before,
symptoms mo noon, eh paano kung malapit ka naman mahimatay? Hindi mo na masusulat yun. So it's really important for you to learn how to sign the basic conversation. Kaya nga sabi ko sa inyo, start with manual alphabet. Kasi sa manual alphabet, you can spell yung mga words. Or visual aids. Paano yung visual aids? For example, nagugulat yung mga... Meron ako sinamahan na deaf medical clearance for employment. Sabi sa akin ng doktor at saka ng medical staff, ma'am, bawal ka sa loob kasi i-IE yung patient. Sabi ko, bakit kailangan i-IE? So I was asking for information on her behalf. Pero wala, hindi nila ako pinausap. So pagpasok ng deaf sa loob, nagulat siya ngayon kasi pinahubad siya, inani siya. Tapos feeling niya na rin siya. Bakit? Kasi hindi nga na-explain sa kanya ng tama. So, nung paglabas niya, iyak siya na iyak sa akin. Sabi ko, ano nangyari? Ayoko na magtrabaho, Angie. Sabi ko, bakit ayaw magtrabaho? Bihira ang kumpanya tumatagap sa inyo. Bakit ano nangyari? And then, nung pag-alis namin sa clinic, tsaka niya in-explain, ito yung ginawa sa akin. Without even telling me na ito yung gagawin. This is the reason why it is really important for you guys to learn how to communicate with them. And do not touch them unless they really understand. Kasi, mamaya, makasuhan naman kayo ng sexual harassment. So, yun yung pinaka-importante in both sides. Learn to communicate with them, explain to them. Paano mo malalaman kung naiintindihan ka? Paulit mo yung sinabi mo. Naiintindihan mo ba yung sinasabi ko sa iyo, yung gagawin natin yung procedure? Okay? So, very important itong bagay na to. If you can have the copy of the medicine, that will be good. That's a good start already. Basic needs of a deaf or hard of hearing person. So, syempre, primary care, kailangan natin ng routine check-ups, preventive care, vaccinations, especially nung COVID-19, syempre, no, yung mga deaf nagtataka, sabi nila, Ange, paano kami kasi may mga kailangan pasagutan. Not all deaf people can understand English, but majority of the deaf people cannot understand Tagalog also. So, ano gagawin mo doon? Kailangan mo i-gesture. Ano ibig sabihin? Parang ka nagsha-charades. Kailangan mo i-charades sa kanya yung nandun sa papel na kailangan niyang sagutan. Napaka-importante nun. Yung specialized care, expert consultations in various medical specialties. For example, for surgery pala yung tao, paano gagawin? Bawal naman ang interpreter sa loob ng surgery room, di ba? Sa operating room, bawal. Kasi bakit? Unless ikaw yung asawa, manganganak yung pasyente, pwede ka sumama. Pero ang interpreter, majority of the hospitals are not allowing the interpreter to go inside the surgical operating room. So that's the sad part. Eh, di ba sa surgery kasi ilang beses ako nang pa-opera eh. Meron siya sabihin sa'yo, eto ha, pag pinatong ko to sa ilong mo, i-inhale mo to, makakatulog ka, pagkagising mo, nasa recovery. May mga explanations na gano'n. O kaya papakalmahin mo muna yung pasyente, kamusta ka na dyan? Relax ka lang ba? Di ba yung mga gano'n tipo? Gano'n yung ginagawa ng mga surgical doctors. Pero kung deaf yung nasa loob, paano gagawin natin? Sa ICU, paano makikipag-communicate yung deaf kapag kailangan niya pumunta ng CR o kaya kailangan niya ng tulong sa pag-ayos ng higaan niya o kaya ubos na yung swero niya o kaya may masakit sa kanya. Hirap talaga ang mga deaf natin. Kaya importante sa atin na kayo, sabi nga ni Manuel Rizal, kayo ang pag-asa ng bayan, kabataan. So, sana huwag ninyong hayaan na masayang yung pag-asa na yun. Dahil ang mga deaf natin, sa totoo lang, matagal na silang naghihirap. Matagal na silang nagsasakripisyo. It's about time to help them. A simple act of kindness can lead to something. So, emergency care sa 24/7 na ER. Diba? Usually kapag ER, ano nangyayari? Nag-OJT na ba kayo sa mga ERs?
Di ba parang lahat ng tao doon labas-masok, di ba? Parang, minsan nga parang, nung minsan naiiyak ako, sabi ko, bakit wala pa tumatawag sa akin? Parang walang pumapansin sa akin. Ako na yun yun na yung feeling ko. What more kung yung deaf person? Wala siyang marinig, nakikita niya ganunan yung mga tao. Wala lumalapit sa kanya. Yung pala namumblema na yung medical staff, bakit? Kasi deaf nalaman na deaf yung tao upon registration. Wala siyang makita na paano ko kakausapin ito? Diba? Unlike sa Amerika, sino nakakaalam ng Grey's Anatomy na series? Nanonood ba kayo ng Grey's Anatomy? I forgot kung anong season yon. Pero may isang episode na ang doktor, parang hindi yata, sa hospital ng Grey's Sloan, hindi nila ma-identify ano yung sakit ng pasyente. So, ang nangyari, yung isang intern nila doon, they consulted a deaf doctor. Alam mo, ang galing talaga, sobrang natuwa ako ng series na. Kasi ibig sabihin, sa Amerika, nag-i-start na sila magkaroon ng inclusion. Pagpasok ng doctor na deaf, nilapag yung tablet niya, may pinindot lang siya, may interpreter niya siya, video reading. Habang sumisenyos yung deaf doctor, nagsasalita yung interpreter sa video, ini-explain doon sa pasyente kung ano yung dapat na gawin, yung procedures na gagawin sa duration para ma-identify yung sakit niya. And then afterwards, tinanong niya, okay, parang dual yung role ng interpreter doon. Isang sign, isang voice. Kasi kailangan niya i-voice yung sinasabi ng deaf doctor. And then yung sign naman, kasi kailangan niya i-senyas sa deaf doctor yung symptoms ng pasyente. So, kung kayo mismo, marunong kayong sumenyas, kita niyo yung yung easy access of communication and thank you. So, yun yung meron siyang easy access doon sa ating healthcare services. Mas mapapadali yung transaction nila sa ERs, sa clinics, sa health centers, sa ospital. Bakit? Kasi kayo mismo, kaya nyo makipag-communicate sa kanila. Okay, urgent medical care. So, na-discuss ko na yun. I mentioned this to Sarina. We are advocating that deaf teachers should be the one to teach sign language. So, if you are really interested to learn, I am part of the members ng team na kung saan nagde-develop kami ng curriculum para magkaroon ng Filipino Sign Language training. So, if you are really interested, there are lots of organizations, but of course, na-advocate ko yung aking organization. You can contact us through these channels and then let us know kung ano yung kailangan ninyo. If it's research, katulad nga nung nabanggit ko dun sa email ko, mas maganda sana kung deaf yung nagsasalita dito kasi at least first-hand experience